Ayun, sabi ng nanay mo, ikaw daw ay sumasakit ang sikmura at umaabot daw sa lalamunan. Kapatid, para sa iyong video na to, mayroon kang po pwedeng gawing napakasimple para maibsan yung nararamdaman. G? Common itong complaint ng mga pasyente, yung tipong darating sa klinik at sasabihin na mayroon silang matagal ng acid reflux at alam naman din nila na yun ang dahilan ng pananakit ng kanilang sikmura. Pero ngayon, ang totoong dahilan ng konsulta nila ay yung idinadaing na bakit ngayon parang umaabot na daw sa lalamunan, yung parang nangangasim. Kapag ganito, pwede po tayong gumamit ng tinatawag na Reflux Symptom Index or RSI. Ito po, lalagay ko dito. Yan. I-grade niyo ang inyong mga nararamdaman from 0 to 5 sa nakaraang linggo. 0 meaning walang problema at 5 meaning severe na ang problema. Game! I-grade niyo sarili niyo ha. Kayo ba, sa nakaraang linggo, gaano ka-problematic ang nararanasan ninyo sa mga sumusunod? Pamamaos or hoarseness of voice, pagki-clear ng throat or parang din sa amin sa Batangas, yan tinatawag din dyan ay yung parang tighim-tighim. Nakakaranas ng parang mucus sa likod ng lalamunan. Hirap sa paglunok, mapapagkain man yan or liquid o gamot. Nauubo pagkatapos uminom o paghiga. Hirap sa paghinga o parang nasasakal. Annoying or parang nakakairit ang ubo na. Pakiramdam na mayroong parang nakalump sa inyong lalamunan. Heartburn, chest pain, indigestion o acid sa tiyan na umaangat papunta sa chest. And then i-add din nyo ang lahat ng mga sagot nyo. Kapag ka more than 8 na yan, pwede pong mayroon kayong reflux or GERD or yung tinatawag din nating laryngopharyngeal reflux disease. Ibig sabihin, yung acid ninyo umaangat mula sa tiyan, papunta po sa inyong laryngopharyngeal area o mula din po sa paggawaan ng boses hanggang sa lalamunan. At yung mga sintomas na nabanggit natin kanina, it could vary kung ano ang inyong mga nararamdaman mismo. Sabi nga, bawat pasyente, iba sa iba't ibang tao, ang pwede nilang maramdaman depende sa severity ng kaso. At syempre, isang tao, syempre, iba siya sa isang tao. At dahil ito ay mayroong kinalaman sa acid buildup and acid reflux, ang dapat nating mabawasan ay ang pagpuproduce ng inyong katawan ng acid. Diyan po papasok ang mga gamot tulad ng omeprazole or pantoprazole, esomeprazole at iba pa. Yang mga prazoles na yan kasi nagbabawas ng produksyon ng acid. Yun naman po mga antacids, kumukontra po yan sa pagpuproduce ng acid, kaya pwede rin po nating gamitin tulad ng mga aluminum magnesium hydroxide. At syempre, it also goes without saying na iiwas din kayo sa mga nagdudulot ng mataas na acid tulad ng pagkain maanghang, maasim, matataba o mamamantikang pagkain. Pag inom ng kape, tigilan nyo rin yan. Citrus fruit juices at pati po gatas. Ha? Pati gatas? Ang okay naman ito. Ito na explanation, no? Ang gatas po kasi ay amphoteric. Ibig sabihin, may acid side siya at may basic side din siya. Kaya oo, maka-counteract noong basic acid na yung acidic environment. Pero magdadagdag din ng acid sa equation. So bale, 2 acids plus 1 base equals 1 acid. Diba? O yun. Ang galing. Tubig lamang po ang inumin ninyo, yun ang best for you. At ito po ilang mga simpleng po pwede niyong gawin as promised. Huwag agad humiga pagkatapos kumain. Magpahulaw muna, maglakad-lakad pagkatapos niyong kumain. Kung on the heavier side, magpapayat at kung kayo po ay naninigarilyo, uminom ng alak, tanggalin na ninyo. Walang mabuting magagawa yan sa mga buhay ninyo. At paano? Hanggang dito na lamang muna mga kapatid. Sana may natutunan kayo. See you next time. Ingat.